Kasabay ng Brigada Eskwela, sinamantala na rin ng DepEd ang pagkakataong ito para isulong ang K-12 program na ipatutupad na rin ngayong pasukan. Makibalita tayo kay Nenita Hobilla. Bit-bit ang kani-kanilang mga gamit panlinis. Sama-samang pumarada ang mga guro, estudyante at magulang mula sa DepEd National Capital Region sa Quezon City. Tuloy-tuloy ang parada hanggang sa Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City. Hudyat ito ng pagsisimula ng Brigada Eskwela 2015. Pagdating sa Pinaglabanan Elementary School, nagsagawa ng maikling programa. At sa sunod-sunod na kalimbang ng kampana, kanya-kanyang pwesto na ang lahat para simulan ang paglilinis at pag-aayos ng mga sirang gamit sa paaralan. Taunang programa ng DepEd ang Brigada Eskwela kung saan voluntaryong nagtutulungan ang mga estudyante, guro at mga magulang para ihanda ang mga paaralan sa pasukan. Bukod sa kanila, may mga tumutulong ding pribadong sektor at iba pang non-government organizations. Ayon kay DepEd NCR Director Luz Almeda, kahit may mga pagkukulang pa, malaki na raw ang pinagbago ng sitwasyon sa mga paaralan sa bansa. Wala na tayong 4 shifts, wala na tayong 3 shifts. In fact, even our 2 shifts have dramatically been reduced. Yung 2 shifts natin, 62% na lang. Pero pagdating sa mga guro sa Metro Manila, kulang pa rin daw ang nasa 120,000 na guro sa mahigit 800 pampublikong paaralan na may mahigit 1.8 milyon na mga estudyante. Isinabay na rin sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ang pagsusulong ng K-12 program. Dahil sa senior high school sa ilalim ng K-12, libu-libong guro at non-teaching personnel sa mga kolehiyo ang pinangangambahang mawawala ng trabaho. Pero ayon sa DepEd NCR, mabibigyan pa rin ng workload ang mga maaapektuhan. The government will provide subsidies to maski sahod sa teacher who will be disenfranchised. We have not decided on the fixed number, but we have a convergence meeting with CHED, TESDA, and DOLE and other partners next week. Bilang pagsuporta rin sa Brigada Eskwela, sinimula na ang pagpipintura sa halos 2,000 pedestrian crossing sa Metro Manila. Mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino pa ang nanguna sa pagpipintura sa pedestrian crossing sa ilang paaralan sa Santa Mesa, Maynila. Ongoing yan, baka hindi matapos yan ng opening kaagad. Mas matibay ito, taon ang itatagal nito. Mga pulis naman ang nanguna sa pamamahagi ng mga gamit panlinis sa mga paaralan sa Lawag City, Ilocos Norte. Tumulong na rin sila sa paglilinis at pag-aayos sa mga nasirang gamit. Umarangkada na rin ang Brigada Eskwela sa Bataan. Isinabay na rin dito ang ceremonial signing ng pagsuporta ng lungsod sa K-12 program. Tuloy-tuloy rin ang pagsasaayos sa mga paaralan sa Leyte na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Sa ilang lugar, may mga classroom na kahit delikado, ipinapagamit pa rin dahil sa kakulangan ng mga ito. Sa Midsayap, Cotabato naman, nakiisa rin ang mga sundalo, pulis at mga bumbero sa mga magulang at guro sa Brigada Eskwela. Ganito rin sa Kidapawan City kung saan nagdaos pa ng parada para makahikayat ng volunteers. At maging sa Coronadal City, gagawin ang Brigada Eskwela sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa sa loob ng 1 linggo. Nenita Hobilla, Nagbabalita, Pilipinas.